sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa Alam nyo, may napuna ba kayo kay BP Sara? Ha? Parang blooming si BP Sara ngayon no? Gumaganda siya. Naalala ko nga yung yung anak ko. May pagkakahawig kay BP Sara no? Blooming siya ngayon, blooming. Makikita mo hindi siya hindi siya stress. But anyway, totoo mang stress siya or hindi siya stress, magaling talaga yung packaging kay Sara. Hindi siya hindi siya atake ng atake. Umatake siya isang salita lang, tambaluslos, no? Pinipili niya yung lugar. Magaling, maganda yung pagkakaano niya. Hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang Pangulo ang confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng bise sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF. And the reason why is because it is seen to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Matatanda ang noong nakarang buwan lang. Iba siya ngayon, no? Dapat sumali ka kay kay Kitty sa TikTok. Sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan at kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Ako naniniwala ako diyan. I still believe that, no? Bagamat sinuko na ni VP Sara, nabasag niya dito si Romualdez at yung Makabayan Black. Para sa akin nabasag niya. Kasi alam mo naman, yung mga yan, gusto lang talagang kontrahin si Sara. Si Romualdez, alam natin ang dahilan kung bakit gustong kontrahin si Sara. Para itaas ang sarili niya. Para hilain si Sara pababa, para siya ngayon ang mabango, para pagdating sa 2028, nangunguna siya. I'm sorry to tell you this, kahit sa 2025 senatorial, hindi ka mananalo, Romualdez. Pero sa nangyari ngayon, nabasag niya si Romualdez. Parang tumaas pa ang tingin ng tao kay Sara dahil sa kanyang sakripisyong ginawa. Binitawan, bilyon. Ano yun Masakit sa kanilang dagok yun. Ngayon naman, ito sa Makabayan Black, lahat naman yan parang yung mga dilawan ngayon. Pansinin nyo yung mga dilawan ngayon. Parehas na parehas sila ng karakas ng Makabayan Black na. Lahat na lang aatakihin, lahat mali. Pag sinabi mong kaliwa, sasabihin nila ang tama, kanan. Pag sinabi mong kanan, ang sasabihin nila kaliwa. Pag sinabi mong tama, pula, sasabihin nila tama, puti. Pag sinabi mong tama, ang puti, sasabihin nila ang tama, pula. Ganyan po ang katangian ng mga dilawan, ng mga pinklawan, at ng mga Makabayan Black, at ng mga komunista, at mga makakaliwa. Pare-parehas po sila ng karakas. Kaya nga hindi ko alam kung magkakasama yan. Ang tanong na lang, si Romualdez ba kasama na sa grupo nila? Kasi yan po ang sinasabi ng isang political analyst. At nabanggit din ito ni Attorney Roque. Sabi niya, bakit ang ginamit pa,
Hindi ko maalala ko si Attorney Roque nga, bakit ang ginamit pa para pabagsakin si Sara, yung alam naman nating mga makakaliwa. Bakit siya umaanib sa grupo na yan? Yan po ang sumisira sa Pilipinas. Talagang napaka-desperado nung mama. Isipin mo, makianib ka ba dyan sa mga yan? But I still believe, binibiran nitong mga makabayan, eto si Sara, kasi alam naman natin ang mga Duterte, para sa kanila, ang salot ay Duterte sa pagiging mapayagpag at sa paglaganap ng maghasik sila ng lagim. Duterte ang tinik sa kanila Tinik sa lalamunan nila. Iyan ang direktang lumalaban. Kaya nga ako, bagamat ayaw ko ng confidential funds, inahul. Pero sa mga Duterte, ako ay approve dyan. Bakit? Meron silang track record It's all the same. Parang sinabi mo, ang 6 years para sa isang matinong presidente, kulang. Like PRRD. Parang bitin tayo sa 6 years. Pero ang 6 years sa mahinang presidente, ang tagal. Hindi ko na babanggitin. Kayo na magsabi, parang ang tagal ng 6 years. Same thing sa confidential funds. Pag ito mapapunta, halimbawa na lang sa kamay ni Tamba. Sus, Mariusip. Anong gagawin niya dyan? Pambibili ng kaalyado? Para maipromote ang kanyang pangalan? Which the bottom line is pang sarili. Ang Duterte po may track record. Especially Tatay Diggs, na talagang lumalaban yan sa mga terorista, mga makakaliwa. Alam natin yan. Huwag na tayong maglokohan. Kahit mga makakaliwa, alam nila yan. Kahit na mga yung dilawan, alam nila yan. Kaya nga galit sila sa Duterte. Now, sulit ba ang confidential fund sa kanila? Yes. With a big yes para sa akin. Kaya lang, may punto si Sara. Iwan mo na. Tama. Kasi magkakahati-hati lang May panahon naman. Kung yan ay talagang para sa'yo at ibabalik mo naman sa mga Pilipino, ako naniniwala ako, in other ways, someday, somehow, magagawa mo rin yan Ibibigay din naman ng Diyos yan kung ikakabuti ng Pilipino. Kaya alam ng dilawan. Kaya nga, anong common nila? Bakit galit sila kay Duterte? Kasi alam mo, sa mga nakikita kong galawan ngayon, very common yan sa Makabayan Black, sa mga dilawan, at sa mga makakaliwa. Galit sila sa Duterte. Common di ba? At parehas sila. Kahit anong gawin ng isang administrasyon, kontra sila. Kontra at kontra. Halimbawa, galit sila nung merong confidential fund si Sara. Ngayong sinoli, alam nyo ba, meron pa rin silang pangit na nasasabi kay Sara. Plastic lang yan, pakitang tao lang yan. Kasi hindi na niya makukuha, magmumukha lang siyang tanga, marami na siyang kalaban. So, kaysa magmukha siyang tanga, magpakahiro na lang siya, kaya bitawan niya. Yan pong kumakalat. Ganun po katindi mga utak niya mga yan. Wala kang gagawing mabuti dyan. But I will still go back to my previous argument. Hindi naman kasi talaga natin malalaman ang totoong puso ng tao kung ang kanyang agenda ay para pang sarili o para sa Pilipino.
Pero ang maliwanag na halimbawa dyan, sakripisyo. Nagsakripisyo si Sara. Ngayon, asan ang sakripisyo nitong Makabayan Black? Asan ang sakripisyo ni Romualdez? Asan ang sakripisyo nitong mga dilawan? Yung mga pinagmamalaki nila. Sino? Ontiveros? Trillanes? Rojas? De Lima? Saang banda yung sakripisyo doon? I rest my case. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatandaang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds ng naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa Bicameral Conference Committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Bago yan, inusisa ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang Ito naman, kung makapagsalita ito si Ontiveros, itong mga dilawan, ba't hindi nyo silipin? Sinisilip, kayo ba mga dilawan, sinisilip nyo yung kalaki-laki niyang billboard? Ang tanong, asan ang sakripisyo doon? Di ba? Paglalaban mo yung mga magsasaka, ay paglalaban mo yung mga mangingisda, mukha mo nakalagay sa billboard? Sige nga, mga dilawang tae, asan ang sakripisyo ron? Ba't di nyo silipin yun? Ito mga ay nako. Maganda tong tanong ni Grace Walsa. Sabi niya, Coach Oli, ang tahimik ni BBM, saan po ba siya? Yung binanggit ko sa inyo kanina na nagsalita si Amy Marcos, si Senator Amy, patungkol sa kanyang pinsan. Sana maliwanagan kayo doon. At may nabasa ako na pati nga si Sandro ay naglabas ng statement na ang suporta niya na kay PRRD pa rin. No? Wag muna natin tingnan yon. Ito lang sa akin. Kung tatanungin mo ako kung si Marcos ay magsasalita, I think hindi siya magsasalita. Yan ang kanyang strategy from the start since campaign period pa lang. Yan ang style niya, baka yan ang itinuturo sa kanya ng kanyang political advisor, I don't know. But sooner or later, mapipilitang magsalita si Marcos. Kasi nagbitaw na ng matinding salita si ate, si super ate. At definitely, yung salita ni ate is totally opposite sa paninindigan ni Romualdez, yung kanyang pinsan. At maiiwasan niya lang to up to a certain time. Pwede niyang i-ignore. Pero mahahalata na ng taong bayan. Ultimo si Romualdez, mahahalata na niya kung siya ba ay nakapanig doon sa statement ng ate niya or sa statement ni Romualdez. Kasi hindi pwedeng parehas. Kasi magkaiba. Pag sinamahan mo na si Romualdez, definitely you're attacking Sara. I-deny man nila or hindi, yaan ang katotohanan. At giba ang unity team dyan. Pag pumanig naman siya kay Sara, you're attacking Romualdez. I-admit man nila or hindi, yaan ang totoo niyan. Ngayon, kailangan niya magdesisyon. Antayin natin. Baka after 6 years.
Hindi niya maiiwasan yan. Darating at darating yung time na yan. Mahirap kasi pamilya niya ang nandiyan eh. Pero ganyan talaga. Again, babalik tayo sa sakripisyo. Ganyan talaga kung especially ikaw ay leader, lalo na ikaw pa ang pinakamataas na leader ng bansang Pilipinas. You have to make decisions, hard decisions na may kasamang sakripisyo. May masasaktan dyan. Kahit saan siya pumanig. Kaya lang, sa aking talagang opinyon, kasalanan to ng pinsan mo. Masyado siyang nagmadali sa kanyang pangarap. Ginamit pa ang Makabayan Black. Kumampi pa dyan sa mga yan. Hindi niya inisip yung isinigaw-sigaw ninyo nung campaign period. Sa isang banda, ginawa kanyang sinungaling. Hindi po kami ang naggawa sa yung sinungaling, siya, yung pinsan nyo po. Dahil ang sinisigaw nyo dyan, pagkakaisa. Unity. Pero, nilathala ng pinsan mo na walang unity. Or wala ng unity dahil saan? Dahil sa pangarap niya at dahil siya ay balat sibuyas. Nasaktan siya doon sa sinabi ni Sara na tambaluslos siya. Kaya itong si Romualdez ay siya talaga ang naghahati. Kaya hindi ko gusto eh. Again, hindi ko gusto ang mga senyales. May mga red flags para sa akin si Romualdez. Ang naghahati-hati, ang ginigiba ang isang grupo, hindi magandang senyales. Hindi magandang personality. 125 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging Confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang naturang pondo para siguruhing ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang insurgency. Napakarami pong program ang OVP from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Your Honor. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 Paulit-ulit to. Ulitin mo pa para marinig ka lalo sa media. Ito si Ontiveros. million a day ay ginamit lahat yan para lang ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement nung pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the... Iyon, ito pinapaliwanag. Hindi naman yan sa 19 days or 11 days, no? Yung serbisyo nung pagkahagastos. Kahit ba yung confidential funds na yan, ginastos mo ng isang araw, pero doon sa syudad mo, halimbawa, nawala. Halimbawa, yung lugar mo, ang syudad mo, talamak ang patayan dahil sa mga makakaliwa. Sa mga extremist. Inubos mo one day. But after one day, significantly, naubos naman itong mga teroristang ito. Effective ba? O kailangan gastusin niya ng isang taon yun? Yan po yung ibig sabihin, result-based. Hindi po yan, parang sa tao po yan. Merong binabayaran tayong arawan, di ba? Pero meron tayong binabayaran na
Hindi, minsan gagawin nila 1 oras lang pero napakamahal. Pero ang dating nun, resulta. Bigyan ko po kayo halimbawa. Kayo, magkano kada session nyo dyan? Magkano natatanggap nyo? Magkano natatanggap na senador? Di ba? Magkano ang natatanggap ng isang abogado kada hearing? Ng isang architect kada isang drawing ng bahay? Hindi po ilang araw ang usapin dito. Ang tanong, epektibo ba? Yun. Kaya ito si Ontiveros, paulit-ulit yan. Pasok mga dilawan. Ang lalakas nyo magsalita. Tanong, eto bata nyo? Eto yung puon ninyo? Eto yung ginodiyos nyo, si Ontiveros? Really? So yung salita nyo na nagmamagaling kayo, backup, sino? Si Ontiveros? Ha? Wow. 11 or whether there's 11 days or 19 days. Gate naman ni Ontiveros, hindi na kailangan ng Confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Katwiran ng opisina ni VP Sara, dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad dahil patapos na ang taon. Yun naman paulit-ulit na sinabi na nila yan Ang dahilan, binigay yung pera patapos na taon at kailangan magastos na yan, magamit na yan. Kung hindi, sila naman ang lagot. Sinabi na yan. Gagawin pagka may ganito, uulitin na naman ni Ontiveros. Sinabi na yan dati. Pauli-uli. Ulitin mo ulit, ha? Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue. We are the world. We are the children. Pero ang tingnan nyo dito, ha? Ito masakit. Bagamat napakita ni VP Sara na hindi siya swapang at napakita niya dito sa mga makabayan at kila Romualdez, nabasag niya dahil nabasag niya ang trip nila na talagang idiin si Sara. Ngayon siya pa ang lumalabas na lumutang dahil sa pinagagawa nila. Masakit para sa kanila yan. Pero sa isang banda, mamamayagpag. Ito po masakit sa mga kababayan. Pinapalakas na naman. Sino ba talaga ang seryoso para sigpuin itong mga terorista, mga NPA, etc., mga makakaliwa? Sino ba talaga? Meron ba kayong alam na apelyido bukod sa Duterte na sumiryoso dito? Kung meron man, hindi pwedeng hindi mawawala sa top ang Duterte sa pagiging seryoso sa mga yan. Tanong ko nga sa mga dilawan, sino sa hanay ninyo na mga dilawan ang talagang bumakbak dyan? Diba? Kaya lang mamamayagpag. Kaya nga, kung ako siguro si Sara, sige, tinutulungan ko Pilipino para masugpo itong mga NPA na ito. Ayaw nyo? Sige, yan ang pera. Tumaas ang krimen sa atin. Tigas ng ulo nyo Pwede, iniisip niya sa sarili niya yan. Hindi ko sinasabing yan, ha? Pero kung ako gano'n, siguro, tinutulungan ko na kayo, pinasamahan ninyo pa ako. Bahala kayo, sa inyo na yan. Saksak nyo sa baga nyo yung pera na yan. Tetingnan ko kung hindi tumaas ang krimen. Wala na nga nagtatrabaho para kalabanin niyang mga yan Ay, kita mo na nga lang Kaya nga ako mataas din ang tingin ko ngayon sa SMNI Bakit? Sino ba talagang sa mainstream media, meron ba talagang kumakalaban dyan sa mga yan? SMNI na lang ata Ang gagaling natin magmagaling.
Diyan sa West Philippine Sea. Yung nandito sa loob. Binansagan terorista si Tebe, samantalang yung mga NPA, hindi nyo mabansagan? Hindi nyo madakip? Hindi nyo gawa ng paraan? Anong pagka-double standard yun? Pursue confidential funds. Pero hiniling ng bise na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa wag na. Sara, wag ka na magsalita ng ganyan. Sabi mo, ilipat nyo na yan kay Tamba. Hindi, mabait si Sara eh. Ako, ganun hilit ko. Hindi, wag na, ilipat nyo na yan kay Tamba. Kanya na lahat. Gusto mo, ikaw na Vice President eh. O gusto mo, ikaw na rin vlogger. Tamba, ikaw na lahat. Ano magagawa natin? Ibinoto ng taong bayan yung mga trapo na yan. 'Di ba? Sa katunayan nga, ayoko naman sisihin si Sara, pero partly may pagkakamali din si Sara diyan eh. 'Di ba? Ulitin ko, kung nakinig lang siya sa tatay niya, hindi speaker yan si Romualdez. But anyway, andyan na yon, huwag tayong magsisihan. Importante, nagising na si Sara. Doon sa mga akala niya, kaibigan niya at kakampi niya, yung pala, may sariling ambisyon. Alam mo ako, gustong-gusto ko sumasama sa mga taong ambisyoso kasi nahihila kanilang paakyat eh. Yung kanilang mga usapin, hindi puros small talks. Pag nag-usap yung mga yan, may matututunan ka, may encourage kang i-improve yung sarili mo. I-level up yung sarili mo. Yung mga ambisyoso, ganyan. Kaya lang, may isang banda ng mga ambisyoso na mahirap samahan. Yung mga tambaluslos. Ano ba yung tambaluslos? Yung sa kanilang pangarap, gagawin na lahat at all cost. Kahit sirain ng kaibigan, kahit sirain ng loyalty, kahit sirain ng pagkakasamahan, ang samahan, basta kukuhanin ko yung aking ambisyon. Yun, hindi na maganda. Yan ang mga iwasan nating mga kasama sa buhay. Mga kaibigan, iwasan natin yun. Kasi walang gagawing mabuti yun.